Okay, magandang araw sa bawat isa inyo. Ngayon ituturo ko kung paano mag-create ng landing page. Basically, ito yung mga ituturo ko sa inyo. At the same time, kung alam nyo nang gamitin ang Canva, ay doon po tayo gagamit ng paggawa ng landing page. At this time, ito po, tuturo ko sa inyo. Unang-una, punta tayo sa Canva at pagkatapos ay pagka nakapunta na tayo ron, itatype lang natin ang landing page. At ngayon, pagka tinype natin yon, magpapakita ang Canva ng iba't ibang template kung ano ang gusto natin gamitin. So this time, marami tayong template na makikita. So yung fit sa atin o kung ano ang gusto nating gawin. At the same time, kung may makikita kayong mga crown, ito yung may bayad, no? Hindi siya libre. So marami tayong makikita riyan, hindi pwedeng gamitin. Maliban na lang kung tayo ay magsusubscribe. At the same time, makikita line natin na maraming libre. So pagka walang crown, ito ay libre. So isa sa mga hinahanap ko yung maganda. So at the same time, ito ngayon, ito yung patuloy natin gagamitin. Ito yung nakita ko, ito magandang ito. So kung ilang ano lang, mga apat na page lang ang po pwedeng gamitin para at least maigsi. So this time yun yung pinindot ko, i-edit na lang natin. Pero hindi ko masyadong i-edit, papakita ko lang sa inyo kung paano kung mag-edit. Halimbawa, ito yung tinuro ko sa inyo. Dito natin makikita yung picture, at the same time yung mga text, no? Kung ano yung content o kung ano yung laman, anong page na gagamitin natin to promote yung business, kaya yung gusto nating i-promote. Yan po. So, ito yung pinapakita ko sa inyo. Yan. So, una, dyan natin makikita kung ano ang mga dapat nating baguhin. Pero this time, konti lang naman. Ito yan. Magpapalit lang naman tayo. So, ito yung mga ini-edit. So, yan. At yung mga picture, kung pwede, yung logo o kaya yung picture ng company. At the same time, kung ano pa yung mga details ng ating ipopromote, ng ating ibibenta, at the same time kung paano sila magsusubscribe. Maraming mga iba pang bagay na dapat nating ilagay, no? So this time huwag na tayong mag-edit, tuturo ko lang sa inyo kung ano yung mga papalitan natin, kung saan tayo maglalagay ng text, maglalagay ng mga content, mga picture. So ito yung mga picture na dapat nating ipalitan, dapat nating i-edit. So ito yun. Apat na page nito. Isa-isa papakita ko sa inyo kung paano natin gamitin ang landing page. Kasi sabi ko sa inyo, ang landing page ay isang maliit lang na kumbaga sa ano is website, no? Pero this time is hindi, short website lang. So ayan yung mga dapat nating palitan. Ito yung mga i-edit natin, papalitan natin yung mga context, papalitan natin yung mga gusto nating i-promote. So ayan na po. At the same time, patuloy natin pag-aaralan, patuloy natin hanapin kung paano gagawin. So ito yon, dito ko ngayon ituturo sa inyo. Sasampulan lang natin, yan. Dito lang yung mga i-edit natin. Ang ilalagay ko dyan is yung company or pangalan ng business na gusto kong itayo. So ito yung way kung paano mag-edit. So ayan, kita nyo naman, i-edit ko lang, i-erase, and then magta-type lang ako para mapalitan. So yan, nakikita natin guys. So yun yung pinalitan natin ngayon. Yun na, and then yung mga yan hindi na masyadong ano, yung malaki, nasa sa atin na lang kung paano natin i-edit yung mga picture, yung text, yung context, no? Depende sa ano ng client kung ano ang gusto niyang ipapalit, kung anong gusto niyang ipakabit. So yan po, sige lang, papakita ko lang sa inyo. Later on makikita din natin paano siya magagamit. So yan, yung mga edit na yan, yung mga text, yan, papalitan natin yan kung anong gusto nating ilagay. So ngayon hindi ko siya pakikita sa inyo kung paano papalitan. Depende na dun sa client natin. At least alam na natin paano mag-edit, kung paano magpalit, no? Kaya ito, yung picture, papalitan yan. At the same time,
is talagang ibibigay sa inyo kung ano yung gustong picture to promote yung business. Ngayon po yan, inedit ko yan, papalit. So ito yung mga pinili kong picture, ito yung mga picture na nagagamit ko na while na ako ay nag-edit dito sa Canva. Yan yung logo ng church, makikita. I-size ko kung kasya sa size, kung hindi man tatanggalin yan. Pinapakita ko sa inyo kung paano gawin, no? Yan, pagmasdan lang natin, yan. So nakita ko hindi siya fit doon sa talagang paglalagyan ng picture. So ang gagawin ko ngayon, i-edit ko lang, tanggalin ko yung frame, kahit wala ng frame, basta nandoon yung picture, nandun yung mag-fit yung picture to promote, no, ng business o kaya ng company o kaya kung ano ang gusto nating ilagay. So for the meantime, ang ginawa ko lang, ang gusto kong ipakita sa inyo ay ang logo ng church. Ayun, pinili ko. Yun yung mga picture na gamit ko. And then, kung malaki, i-resize mo lang. Kung mag-fit, okay na. Pero kung hindi, gawan mo siya ng way na makita talaga yung picture. No? So, ayan. Tinanggal ko na. At ikakabit ko ngayon yung picture ng church. Okay. So, ayun. At the same time, i-resize natin yung mag-fit siya dun sa talagang page. Makikita yung logo ng church o kaya ng company. The same. So, kaya lang logo ng church yung pinapakita ko yan kasi yung madalas na ginagamit ko para lang may pakita yung pag-promote, no? Pagsabi kung ano ang needs ng client natin. So, ayan. Mga picture, meron din yan. Pwede rin palitan yan. Hanap tayo kung ano ang po pwede. So, yan. Mga i-edit natin. So, at the same time, tuloy-tuloy yan. Pinapakita sa inyo kung ano yung mga bagay na i-edit. So, for the meantime, dalawa lang yung kanina yung pangalan ng company at the same time yung logo ng company. So, madali lang. Basta ang ano lang natin, edit to edit lang naman. Yun yung kagandahan ng Canva. No, may mga template na tayo, may mga text na pwedeng palitan, yung font, yung color, madali lang. So, yung mga gumagamit na ng Canva, madali lang na maano nyo to. So, at the same time, pagkatapos noon, yan, pupunta na ako ngayon kung ano yung mga pwedeng gawin. So, yun, isi-save ko siya ngayon para at least yung mga na-edit kunwari, yung mga nagawa na kunwari, at the same time, yung mabubuo na ng landing page to promote yung business, para ibigay yung site, no, yung information, ng data ng client natin. So, yun na, sinave ko na para at least makita ngayon yung pag-save ko nung ating ginawa ko. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. So, makikita natin kung halimbawa pupunta ka sa isang page, i-click mo lang, may i-click lang tayo and then pupunta. So, ayun na. Okay, sinave ko na. Nandun na yung project. Nandun na yung ginawa ko. So, pinakita ko na sa inyo. Ngayon, papakita ko yung talagang gawa na. Okay, ayan na guys. So, balik tayo ulit, no, sa ano natin, dun sa aking Google. Then, hanapin ko yung Canva. And then, ito yon. So, pagka napunta uli ako ng Canva, hanapin ko yung project. Hanapin ko yung gawa. Ayun, nandun na. So, yan, gawa ko yon pero inuna ko ngayon. Pinakita ko sa inyo kung paano na nagawa. Ito na yon. Yung inedit ko. No, mamaya, isa-isa nating gagawin yon pagpunta dun sa mga site. Okay, ayan na po. So, eto na ngayon. At the same time, nakita nyo naman yung pangalan nung negosyo, yung business natin. And then, ayan na. Kunwari, napalitan na yan. Yung may formation. At the same time, yung mga gusto nating makita. Ayan na. Pati yung picture. Ayan na yun. Andun na yung picture. Nakita nyo naman. Ayun, yung logo. No? And then, kung anong ino-offer ng company, kung ano ang package na gusto ng company ibigay sa client. At the same time, ayun.
So hindi natin kumbaga sa ano dapat mawala sa atin yung logo para makita ng client kung ano yung pinopromote natin. Okay, yun na mga dapat nating makita. So buo na siya, yung apat na site, no, yung apat na slides natin about dun sa page natin nandiyan na. So ngayon papakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. Ayun. Kung gusto natin makita yan, yung page dun sa pangatlo, pang-apat, andyan na. Basta pindutin lang natin kung ano ang gusto mong makita. Okay, yan, yung apat na ano, yung una, yan, pindutin natin yung una. So pupunta tayo, dadalhin tayo ng page natin, yung ano natin kung saan tayo pupunta. Kung ano ang gusto nating makita. So guys, maraming salamat at alam ko, naniniwala ako na natuto kayo kahit papaano. So thank you very much and God bless.